malamang sa malamang nararanasan mo rin yung out of nowhere, kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Those thoughts na pumapasok sa'yo, hindi mo siya kontrolado. Pwede mo siyang i-guide, pero never mo siyang makokontrol fully. Pero bakit nga ba? Kasi hindi naman ikaw yung thoughts mo. Sabi dito sa librong Untethered Soul, ito yung tinatawag na inner roommate. And ikaw lang yung observer. Tong inner roommate natin na to, minsan mabait pero madalas makulit. Sabi dun sa libro, buong buhay mo na daw kasama tong inner roommate mo na to. Kaya dapat mo lang matutunan kung paano siya itrato ng tama. Kadalasan kapag meron tayong thoughts, pinipilit natin siyang pigilan. Pero dyan pala tayo nagkakamali. Sabi nga ni Carl Jung, what you resist, persist. So, anong dapat natin gawin? Diyan nakatulong sa akin ang pag-journal. Can be physical or digital. Pero sa akin, kadalasan ang ginagamit ko digital, which is nakapag-type ako ng mabilis. Kaya na-express ko siya fully. Like, totally walang filter. May mura man yan, nanghahamak man ako ng iba, naninisi man ako ng iba. Totally walang filter. Diba nga, sabi ko kanina, hindi mo naman siya kontrolado yung mga thoughts mo eh. Ikaw lang yung nag-observe sa kanya. So, kailangan mo talagang i-express fully yung gustong sabihin ng inner roommate mo nang walang judgment. And then after kong express fully yung gusto sabihin ng inner roommate ko, yung nasa loob ng utak ko, maghahanap ako ng other alternative doon sa situation na kinikreate nung inner roommate ko. Literal na parang pinapaliwanag ko sa utak ko kung ano yung other side para maintindihan niya. Pero never ko siyang in-invalidate. Siguro nung mga una-unang phase. Like, hindi ko siya minumura pabalik na ang tanga-tanga mo naman, napakaliit na bagay, pinapalaki mo. Hindi mga ganong bagay mga ginagawa ko sa kanya. Kundi pinapaliwanag ko lang talaga yung other side. And then, if maintindihan niya, edi goods. Kung hindi niya maintindihan, edi okay lang din. Ang mahalaga, nakita niyo yung other side and na-express niya fully yung sarili niya. Every time na nag-journal ako, nababawasan yung intensity ng emotion ko and nagkakaroon ako ng clarity sa pag-iisip ko, kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya I highly suggest na idagdag mo sa habits mo yung pag-journal and matuto kang makinig din sa sarili mo without judgment.